easy to get a divorce, pero maraming issues na Correct. nakasabit sa kanya once you're actually divorced. Ano ba itong mga usually pinoproblema ng mag-asawa kapag sila ay getting a divorce? Simulan natin sa pinaka-fundamental, like divorce at saka separation. Okay. Magkaiba kasi yon. So yung divorce, medyo technical siya, kailangan siya sa court. Pero yung separation, hindi siya technical. The moment na mag-separate kayo, umalis yung isa dun sa bahay with the intention na ayaw niya na dun sa relationship, yun na yung separation. Walang technicality kailangan doon. Pero may legal effect na yon. So, in fact, yun na siya. Yeah, legally separated na kayo nun. The moment somebody lives in a The different moment place. one decides na, okay, ayoko na sa relationship na ito, ayoko na maging asawa mo, parang ganon. Okay. That's it. Walang technicality, walang formality. Walang kasulatan. Walang kasulatan, hindi kailangan pumunta sa court, ganon. Medyo nakakapaniwago yun sa atin kasi nga, sa atin sa Pilipinas, separated na kayo for 10 years or more, married pa rin. Married pa din kayo technically. Married pa din kayo and legally, kayo pa din. Pero dito yung separation, the moment na makipaghiwalay kayo na yun, it starts there. And then may mga legal implications na yon. Alright. Mga pwede natin pag-usapan, yung nga hatian ng property, as you mentioned, we call it equalization. Pwede na mag-start yun doon at saka yung spousal support, child support, etc. Mag-start na yon the moment you separate to that. Pero kung separated kayo, yung divorce, optional yun eh. And in many cases nga, you may not need divorce, you may not need it. Yeah. We can discuss further, pero yeah, for many people, hindi kailangan divorce. Where lies the difference? Is it the opportunity to get married again? Right. Yeah. So, yun ang I think pinaka-primary reason kung gusto mong dahil gusto mo magpa-divorce kasi mag-aasawa ka ulit. Okay. Gusto mong maging legally married ulit sa isa pa. So, kailangan walang visa mo yung unang marriage bago ka makapagpakasal ulit. So, yun yung divorce. Kaya ka nagpapa-divorce para maikasal ka ulit. Pero for some, like even sa immigration nga, hindi mo naman talaga kailangan ng married para ma-sponsor, di ba? So kahit meron kang may previous marriage ka, pero hiwalay naman na kayo, tapos may kinakasama kang bago ngayon, nagsasama na kayo. So pwede yun as common law. Hindi nga kailangang magpakasal kayo ulit para lang ma-sponsoran eh.